Magandang umaga ho sa inyong lahat. Okay, palakpakan ho natin ang Panginoon ngayong umaga. So, ang team po natin ngayong March ay Touching Heaven, Changing Earth. Ito ho ay nagpapatungkol ho sa prayer. Ano ho? So, ang first topic po natin ay prayer for the lost. Ano, at alam niyo ho, ang tao, madali ho siyang mapariwara. And actually, ang tao nga ho'y lost eh. Okay? At kanina nga ho, aking nilapitan si Brother Ariel. Kasi matagal ko na ho siyang kinukumbida kasi malimit ho kung minsan napunta ho ako din sa Santa Ana. Ay kami naman ho ay magkabatian. Lagi ko ho siyang binabati. At sabi ko sa kanya, Ariel, ikaw ay sumimba sa amin at makapakinig ka ng salita ng Panginoon. So something like that ho, napaka-informal po nung aming pag-uusap at ang lagi ho niyang naikakatwiran sa akin ay pag may pagkakataon. Hindi niya alam, pagka kami ho ay magkakamay na, sabi ko sa Panginoon, Lord, hipuin niyo po si Ariel. Yung kanyang buhay, makabalik sa iyo at mapagpala mo. At yan ho, nung nasa kabila ho tayo, ay yan ho, ipaparada yung motor, tapos makikinig doon sa labas. Makikinig doon sa labas kasi parang hindi pa siya handa noon. So, parang ganun po ang kwento. At minsan nga ho, kami nagkita ho dyan sa may gate ng simbahan. Sabi ko, Ariel, nasa San Juan na itong ating simbahan. Ikaw na may dumako at ikay makinig ka ng salita ng Panginoon. At sabi sa akin, pag may pagkakataon po, Pastor, hindi ko alam na a few months back, nandito na siya, nasimba na. At kasama nga ho yung anak at saka yung asawa. So, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, akala lang ho natin, minsan yung pagkamay natin at sabihin mo lang, Lord, dalangin ko po siya po'y makabalik sa iyo. Yung simpleng ganung panalangin, nakakahipo yun ng puso ng tao. At kung wala hong nag-pray sa inyong lahat, ang tawag nga ho natin ay P3, kung walang nag-akay, ay baka wala kayo dito at marahil kayo ho ay nasa labas pa at marami kayong nagagawa na pagkakamali sa buhay. Bagamat tayo ay nagkakamali pa rin, pero iba naman ho yung tayo ay nasa Panginoon. Amen. At tayo ay nakakapag-aral ng salita ng Panginoon. So ngayong umaga, sisimulan ho natin ang ating series ng Touching Heaven, Changing Earth. Kasi pag na-touch natin ang heaven, sabi ng Panginoon, anuman ang inyong hilingin, talian, pakawalan sa lupa, at i-release doon sa langit, ang gagawin ng Panginoon, tutuginin yung panalangin ayon sa ating ayon sa kanyang kalooban. Amen? Kaya ho, lahat ho tayo ay bunga ng panalangin. At lahat ho tayo ay bunga ng mga taong nag-akay sa atin. Kung walang nanalangin sa atin, baka papunta ho tayo doon sa kapahamakan o sa impyerno. At ang kalooban nga ho ng Diyos sa tao ay hindi sa mapahamak. Ang kalooban po ng Panginoon sa tao siya'y maligtas. Yung sabi ni Peter? That may all come to repentance. At ang lahat ay makapagsisi, tumalikod sa kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Amen? Kaya hindi doon natatapos, kailangan tayo magpatuloy. At habang tayo nagpapatuloy, ang simbahan po natin ay may training para kayo mag-mature. Okay? At ang tawag nga ho natin doon ay PEPSOL. Okay? So tayo ay manalangin. God, kayo po ang mangusap ngayong umaga sa aming mga puso para po kami matuto at makapanalangin. Lalong-lalo na po yung aming P3, magawa po namin, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Lahat na nagmamahal sa kaluluwa upang maligtas, magsabi ng Amen. Okay, so palakpakan natin muna ho ang Panginoon. So ang text po natin ay yung Psalms 141,
verse 1 and 2. Sabi ho ni David, I call to you, Lord. Come quickly to me. Hear me when I call to you. May my prayer be set before you like an incense. Ano ha? So magdudwell ako mamaya doon sa incense. Siguro nakakita ho na ho kayo nung araw, nung tayo hindi pa mananampalataya, yung luop, yung ginaganon, pinapausukan. Okay? So, palagay ko lahat ho tayo naluop. Ano ho? Ngayon, huwag na kayo magpapaluop kasi hindi kalooban ng Diyos yun. Ito ho, nagpapatungkol yung incense sa prayer. So, something like that. Ano ho? Nagpapatungkol ho ito sa panalangin. It is a picture of prayer. So sabi ho doon, may the lifting of my hands be like the evening sacrifice. So, ang mga text pong ito, kung titingnan ho natin, parang wala kayong makikitang prayer. Pero meron ho dyan, binabanggit yung incense. So bago ho natin pagbulay-bulayin, meron akong tanong sa inyong dalawa. Okay? Two question na gusto kong mag-arise sa ating kalagitnaan, sa ating conversation. Number one, have you been in a place where you don't want to be? Ayan ho. Lahat ho tayo nakakaranas nito. Ano ho, may mga pagkakataon na ayaw mo sa lugar na yon, pero nandun ka. Okay, nandun ka sa lugar na yon. O limbawa ho, yung mga asawa nyo, anak nyo nasa abroad, o lalo na yung mga tatay, nanay. So something like that. Ano ho? Ayaw nila na malayo sa pamilya. Pero wala silang magawa kung hindi umalis kasi wala siyang trabaho dito. Walang future yung anak niya. So something like that. Ano ho? Sa buhay ho natin, may mga pagkakataong ayaw mo sa lugar na yon pero nandun ka. At ang option talaga ay manalangin. Hello? Hello? Oh, sabi nga ni Pangulong Digong, sabi niya, akala niyo ba ay gusto ko itong aking pwesto? Pakahirap. Eh tayo ay mahigit 100 milyong Pilipino na. Tapos meron mo tayong 10 hanggang 12 million OFW. Ay biro mo pamamahalaan mo yun, napakadami. Ay hindi naman pwede yung pagkaisahin. Ang pinakamahirap nga ho ay yung tao ay iyong pagkaisahin. Amen. Mahirap yung pagkaisahin ng tao. Lalo mo yung mga Pilipino. Iba-iba ang kultura. Tribes po tayo, meron ho tayong 7,707. Kung tama ho ako. Sa ating social studies, meron ho tayong 7,707 island. Ano? 7,107. Pero ang dami ho nun. Siyempre, pagpunta mo noon sa iba-ibang ganon, ay iba-iba kultura noon. Amen, iba-iba dialect. Pumunta lang ho kayo ng ako nung araw nasa area ko, pumunta lang ho kayo ng Tarlac, iba ang dialect. Pagdating mo ng Pampanga, iba na naman ang dialect. Pumunta ka ng Pangasinan, iba na naman. Pumunta ka ng Bicol. Oh. Iba-iba. Okay. So, naikukwento ko sa inyo kasi talagang mahirap. Kaya nga tayo, nananalangin tayo sa ating Pangulo. Okay? So, something like that, maaaring kayo, yung lalo na yung mga may asawa, ayaw mo na yung asawa mo yung malayo. Amen? Kasi ang hirap po, ang hirap maging nanay at tatay. Sa totoo lang po. Lalo halimbawa, yung asawa mo nasa abroad, wala kang choice talaga kundi ikaw na yung tatay. Yung sabi nga ni Pastor ko kanina, ang hirap talaga magpalaki ng anak. Sa totoo po, naranasan niya ng mga nanay, pinakamahirap pong magpalaki ng anak. At yan pagdating ng 13, ng teens, nag-a-argue na yan. Si Hans lang ang hirap palagaan Hello? Wala kang magawa, nandun ka. Anong option mo? Manalangin. Di ba? Wala ka lang magagawa Kundi manalangin. Pangalawang tanong ko sa inyo. Pangalawang tanong, are you caught in a life situation that you don't like? Halimbawa, yung sitwasyon may anak kang halimbawa, may anak kang pasaway. Talagang wala ka nang magawa.
Okay? Anong option mo? Eh di manalangin? Okay? Wala ka lang option, kundi, Lord, dalangin ko po itong anak kong Panginoon. Dalangin ko po si Tomas, Lord. Dalangin ko po siya. Lord, dalangin ko po si Andrew. Oh. Kung babae naman, dalangin ko po si Carol, Lord. Dalangin ko. Dalangin ko po, Panginoon, na siya'y matuto, Panginoon, magpailalim at huwag umuwi ng madaling araw. Anong option mo? Manalangin. O halimbawa naman may tragedy. Ano ho, kagaya ko ho. Kagaya ko. Alam niyo, may magkakataon, nung Martes nga ho, ako'y umuwi. At pag uuwi ako, naiyak yung kapatid ko. Umiiyak. Iyak na iyak siya. Kasi nahabag sa sarili. Alam niyo, nakapanalangin ako, Lord, kuhanin mo na yung kapatid ko. Hirap na kami. Hirap na rin yung kapatid ko. Di ba kayo nakapanalangin ng gano'n na? Pag nahihirapan yung iyong mga mahal sa buhay? Amen? So lahat tayo doon, kaya aking ina-address to sa inyo kasi yung aking take home ngayong umaga, okay, yung take home natin, when prayer works, even all else fails. Talagang may magagawa ang panalangin. Hello? Amen? Alam, pinaka-option mo na lang sa sarili mo. Halimbawa, kagaya ng kapatid ko, wala nang option talaga ho eh. Sabi ng medical science, wala na po tayong magagawa. Okay ho. Anong gagawin mo? Di manalangin. I-sustain ka ng Diyos. Okay? At ikaw ay makapagpatuloy, mapagpala ka ng Panginoon, at ikaw yung dinadala mo sa buhay ay iyong mapagtagumpayan. Kaya alam niyo po, ibang-iba ho talaga yung may anointing. At yung anointing ng Holy Spirit, ito yung nagsusustain sa atin. Okay? Yung nga ho, naisisip ko sa inyo, hindi ho biro yung 60,000 a month. Sa totoo lang ho, napakahirap. Hindi ako nauwi sa amin nung wala akong maibibigay. Biro mo 60, dalawa caregiver, 600 ang isa. Ang gatas ho 1.6, 3 araw. Hindi naman ho nakakain, miski lugaw. Oh. Okay. O yan, tinan nyo. Wala kang option niya, kundi manalangin. Okay. Wala. May naalala ko nga si Pastor Edith na maliliit na anak ko, umiiyak ko yan eh. Umiiyak ko siya sa hirap po mag-alaga. Kaya kayong mga bata na nandito, mga young people, akala lang ninyo, pag nagsalita yung magulang, sasabihin mo, nakakasakit naman kayong mama, papa, pero actually, ikaw ang nakakasakit. Kasi ayaw mo uwi ng maaga. Ay, alam niyo ho, si Angel kahapon, nakatatlong tawag ako bago sumagot. Kasi nag-overnight ho, nagtitisi sila. Ay, gano'n, nasaan ka na? Marinig ko, tsuk! Pinatay ang cellphone. Ako yung nag-aalala. Alam niyo ho, mga bata, nandito kayo ha? Nandito kayo. Pag kayo hindi umuwi at hindi alam ng magulang mo kung nasaan ka, ang pinakamahirap sa magulang yung bagabag. Bagabag. Nababagabag ang puso mo. Kasi ngayon, miski lola, ginagahasa. Miski may ilaw ang kalsada, lalo't naka-adik-adik, wala, basta na lang ako gagalawin. Walang basta na lang ang babarilin. Di ba? Kaya kayong mga bata, kayong lahat, pag pinagsasabihin ng magulang, ayun para sa inyo yun. Totoo po yun, para sa inyo. And actually, pag nakapagsalita po ang magulang ninyo, na sinasabi natin, kayo ay nasasaktan, actually, in return, kayo ang nakakasakit. Hello? Hello, naalala ko nga si Pastor Ber at si Pastor Larry. Iyak talaga si Larry. Kasi napagsabihan. Meron nyo naman yung simbahan na 15 taon na. Walang nakikitang pag-unlad. Ha?
10. Ay, hindi lang, mga 15 taon na yan. Oh. Eh, sabi ni Pastor Be, pambihira ka, Pastor, 15 taon na, wala kang ginagawa. Basketball ka ng basketball. Oh. Anong ginagawa mo? Hindi ka nagpapaunlad ng mga tao. Anyway, ako yung pastor. Sabi ni Pastor Larry, nakakasakit ka naman kayo, Pastor. Ano sabi nila ni Pastor Be? Ikaw nakakasakit. Kasi hindi mo ginagawa yung sistema pinapagawa ko sa iyo. Okay? Kaya kayo, mga batang nandito, nako, napakahirap po ang walang magulang. Sinasabi ko sa inyo, mahirap ang walang magulang. At kung kailan patay na magulang ninyo, saka kayo yaya po sa ataol. May mga batang gano'n. Yung mga bata na pag namatay ang nanay o tatay, yapos ng yapos sa ataol, okay? Malaki pagkukulang nun. Hello? Nandiyan pa kayo? Okay. So, palakpakan natin ang Panginoon. So, prayer works even all else fails. Malaki po ang nagagawa ng panalangin pag lahat na ng opsyon ay hindi na pwede. Okay? Kaya nga ho, sa Bible, lahat po ng mula Genesis hanggang Revelation, makita ho natin doon yung mga lingkod ng Panginoon. Lumuluhod, nag-aayuno. Okay? Sila ay pumupunta doon sa sanctuary. Nananalangin, Panginoon, ang aming bayan, pagpalain mo at ibalik mo. Okay? So doon sa verse 2, sabi ho dyan, sabi, May my prayer be set before you like an incense. So yung incense po, gumawa po ako ng illustration. Nakita ko din sa amin. Okay. Para kung ganito ho yun, ang tawag ho dito ay sa Bible, censer. Okay ho. So yung incense po, lalagyan po siya ng lalagyan po siya ng charcoal na mainit o yung nag-aapoy. Ano ho? Pag nga ho kami nasa munisipyo, halimbawa, may turnover ho ng mga ambulansya, may turnover po ng mga equipments, okay ho? Ang gagawin ho ng pare, meron ho siyang ganito. Binabasbasan ho ng pare. At yun ho, galing sa Bible po yon. Kaya lang, hindi naman naiintindihan. Hindi naiintindihan ng maraming tao kung ano ibig sabihin noon. Okay ho? So ito ho, lalagyan nilang charcoal na mainit, na umuusok na charcoal, tapos po meron siyang ingredients na 4 na pabango. So pakilagay mo nga yung ingredients, yung Exodus 30. Nandiyan ka? Okay. Ayan, doon sa Exodus chapter 30 ata, verse 34. So something like that. Okay, lalagyan ho yun. Ayan, then the Lord said to Moses, take a fragrant spices, gum resin. Ayan o, yung mga, hindi ko alam ho ito, anong pabango yan eh. Gum resin, onycha, and galbanum, and pure frankincense, all in equal amounts, and make a fragrant blend of incense. Sabi niya, yun daw, napakabagong incense. Ilalagay din yung 4 na pabango. The work of perfumer, it is be salted and pure and sacred. So ito'y banal. Noong panahon ng bayang Israel. Okay. So yung mga higher text po niya, yung doon sa ganon, hindi ko i-discuss sa inyo ha. So sabi ng Panginoon, Moises, gumawa ka ng mga furniture para doon sa tabernacle. Kasi yung tabernacle po, habang naglalakbay po yung bayang Israel, doon po nila ilalagay yung pong sinulat po yung lumang tipan. Okay? Amen. Lalong-lalo na po yung book ni Moises. Okay, so nandun po yon. At isa ho sa furniture na pinagawa ho kay Moises, ayun nga ho, yung censer, na kung saan, ilalagay ho nila ito doon sa harapan po ng Holy of Holies. Ayan, something like that. So dito po may kandila,
Ayan, para pong inag-aapoy, okay, parang something like that. Ano ho, so may perfume yan, tapos pag umuusok na ho yan, ang ginagawa ho noong high priest, iginaganan po niya habang umuusok. Ayan, di ba? Halimbawa ho, Day of Atonement. Magpapatay ho ng mga baka, papatay ho ng mga tupa, yung bayang Israel para sa kanilang paglilinis ng kasalanan. Ginaganon-ganon ho niya yan, umuusok-usok ho yan. Ayan ho, 7 times ho siyang iikot. Ayan, 7 times siyang iikot na ganyan. So yung incense, naglalarawan po ito na yung pangit mo sitwasyon, pinapabango. Ayan, di ata nyo nakuha. Kaya yung dalawang question, inuna ko ho eh. Yung dalawang tanong eh. Okay, yung mga pangit na nangyayari sa buhay mo, o pangit na nangyayari sa pamilya mo, ginaganon-ganon po yun. Yan, 7 beses. Kaya nga ho, si Lord Jesus ay nagtigis ng kanyang banal na dugo 7 times. Okay, so yan ho. So parang ganito. May curtain ho yan. Halimbawa, ito yung Holy of Holies. Yan ho, ang tawag nila outside court ng tabernacle. Amen. So pakita na lang natin, Rochi. Doon sa dati. Parang din natin sa notes ko. So ito'y picture ho ng prayer. Amen? So sabi niya, in Exodus 30, God told Moses to build several pieces of furniture, and one of them is the furniture of incense. Ayan. So di ba kayo, no, kayo niluluop-luop na ganyan? Di ba nabili kayo ng insenso? Pagbili nga ho, 5 pisong insenso. Okay? Naunawaan ho ninyo? Tapos yung albularyo, gagawin niya ho, kukuha na din mainit, lalagyan na ho ng uling. Tapos susunugin yung insenso. Ano ho? Sasabihin na ba, ikaw ay nakatapak ng duwende. Tapos, papahiran kayo dito ng kulay itim. Di ba? Ay, tayo naman yung umamin. Di ba kayo ay nakaranas ng ganon? Amen! So, yun man, papaguin nilalagay. So, may parang nito, sabi niya, God told Moses, okay, gagawa ka ng isang furniture na kung saan ilalagay mo yung incense. Pauusukin mo yon, pabango. So sabi pa niyan, they place it behind the curtain. So dito, may curtain ho yan. May curtain ho yan dito. Makapal yung curtain na yon. Makapal na makapal yon. Tapos po siya, nakalagay dito. Nakalagay ho dito. At ito ho, 24 hours, 24/7, na ito ho, yun ba, mga Israelita, mag-o-offering, magpapatay ng toro, baka, o kung ano man, tupa, yun ho, papatayin nyo sa outside court. Amen. Doon sa outside court, yun ho ay papatayin. Tapos po, kukuhanin yung pinakamainam na, ilalagay ho dito, tapos po, dapat po ito ay umiilaw. O di ba ho, sabi ng Bible, manalangin kayo lagi. Hello? Prayer without ceasing. So habang, nagliliwanag ho lagi yan. Liwanag ho yan. Okay, hindi ho pinapatay ho yan. Pag mamamatay na ho, tatakbo yung high priest, tapos lalagyan ho ulit siya ng offering, para ho siya ay patuloy na nagliliwanag. Kasabi ko nga ho sa inyo kanina, ang prayer, hindi lang natin ito ginagawa pagka ikaw ay may problema. Dapat miski wala kang problema, pray. Ako nga ho ngayon, second level na ng aking prayer fasting. Hindi ko masasabing magaling ako sa inyo, ha? Ginagawa ko lang ito kasi gusto ko talagang maging intimate ang relasyon ko sa Diyos. Tatapos ko na yung 40 days po. Ngayon ho, ako'y nasa 13 days ng 21 days. At wala akong ginagawa. Nagtatangos, Lord, dalangin ko po yung simbahan. Dalangin ko yung mga utang. Dalangin ko po, Panginoon, yung aming mga leaders. Dalangin ko si Ate Lita. Dalangin ko yung mga kapatirang may sakit. Dalangin ko po, Panginoon, yung mga nahihirapan. Yung mga may problema sa tahanan. Dalangin ko po, Panginoong Yesus, yung aming vision
may sinusulong. Dalangin ko po yung aming mga eskwelahan. Yung aming mga wala akong tigil ho yun. Miski ako nagmamaneho. Kaya nga ho nung araw na ito yung ginagawa ho namin, yung karpintero, sabi niya, Pastor, ba't ka nguy ng nguy-ngoy? Ay, wala akong pakialaman, ako'y nagpe-pray. Okay. Kasi habang ako'y nagpapagawa, bakasanda, bababasanda, kakanda, bababasanda, kakanda. Okay. Amen. Kaya ho yun, tawag ho natin doon, incense. Okay. Nakukuha ninyo? Kaya nga ho, tuloy na lang ho natin. Then the priest will take a hot coal, put in a censer. Ito nga yung censer. Okay? Tapos, and you will go to the altar of the incense. Yan na nga po. Tuloy na lang natin. And you will burn it 24/7 when the nation of Israel sacrifice offering unto God. 24/7 po yun. Tanga ho tayo dito. Lunes, may nagpe-pray. So sabi ko sa kanya, pag-pray ninyo yung ating P3 ha, na lahat, marami ang sumama. Pag-pray ninyo. Ayan, Lunes ho, sila Ate Rosel, Martes ho, si Ella, Miyerkules po, sila Ate Cora, Huwebes, ay kami po nila Pastora, at saka sila Pastora Dada, Biyernes po, sila Ate Penny, Sabado, yung mga young people, ang wala, ito, pag sa linggo ho, wala na, kasi gathering na tayo. Pinagpe-pray namin kayo lahat. Okay ho. Hindi lang nyo alam, lahat kayo'y nako-cover ng prayer. Oh. Hallelujah. Then the priest will take a hot coal, put in a censer, and you will go to the altar of incense. Papasok po siya dito. Yun nga ho, 7 times. Igaganan-ganan nyo ho yan. 7 times. Naglalarawan po ito ng prayer. Hallelujah. At yung high praise, ginaganyan-ganyan po niya. Okay. Ginaganyan-ganyan po niya. Okay. So mamaya ho, halimbawa, meron ho kayong asawa, talagang hindi nyo mapapatid ho. Ito ha, papahiram po sa inyo. Pagising yung mister mo, no? At mo ako niluluo. Ginaganong-ganon mo, no? So something like that, ano ha? So palakpakan nga natin ang Panginoon. Yung palakpak na malakas. Palakpak na kayo may nakukuha sa Panginoon. Hallelujah! Yung palakpak na mahal nyo ang ibang tao para sila'y magkaroon ng kaligtasan. Hallelujah! Ituloy na natin. So, pasensya na kayo, baka may maling grammar ako nagamit, ha? Hindi naman ako masyadong magaling sa English, eh. In Exodus 30:34, they put it 4 ingredients. Nasabi ko na yun. Okay, napulit lang. And it is not only confined. Ngayon ito, hindi ho ito confined lang dito. Ano, so, ang bayang Israel po, meron silang Year of Atonement. Taon-taon ho, halimbawa, ang schedule ho, halimbawa, Lunes, ang schedule po ay lipi ni Judah. So yun ho, yung unang buwan, lahat po ng lipi ni Judah, sila ho'y kukuha ng pinakamainam na tupa, matabang baka, yung lahat na kung saan meron sila meron ho silang pinagpapala sila ng Panginoon. So ang ano ho doon, hayop, kasi ang hayop may dugo. Kasi pag dugo, naglalarawan mo yun ng sacrifice. Amen. So sabi ho dyan, it's not only confined at the high priest will go to the nation of Israel or outer court, walk on the camp that filled the whole camp of Israel with a smoke, and they will spring it 7 times also. So ang gagawin ho ng bayang Israel, halimbawa ho kayo, lahat kayo lipi ni Judah. Ano ho? So nakapag-offering na kayo doon. Halimbawa, naandun kayo sa labas, doon kayo nagpatay ng baka. Imagine ho ninyo, yung dumi. Halimbawa ho, yung mga cell leader natin, yung lahat yung Levita ho yun eh. Bagamat tayo lahat ay Levita, ano ho? So imagine niyo ho yung picture na 1,000 na tupa at baka ang pinapatay. Para lang ho sa isang lipi ng Israel. Ano ho?
Imagine nyo yung trabahong yun ng mga Levita. Maaaring mo sa isang baka, 7 o 8 tao ang nakikipagbuno para kuhanin yung dugo at i-offer ko sa altar. At pag natapos na ho yung 1,000, di ba ho kayo, halimbawa nakapagpatay lang kayo ng manok, di ba ho napakabaho? Nandun ang ipot, di ba, andun yung balahibo, andoon yung isang manok na malaki lang ho. Imagine nyo ho, naandun kayo lahat dito sa labas ng simbahan, dyan sa paradahan natin. Nagpatay ho lahat kayo ng isang tupa o isang manok lang. At i-offer ho nyo sa Panginoon ng panahon ng lumang tipan. Ang gagawin ho noong high priest, lalabas na kunwari ako yung high priest. Ano ho? Di nakuha na ho yung dugo nung hayop. Dadalhin na ho doon. Ang gagawin naman ho nung high priest, lalabas siya. Kasi hindi sila kasya doon sa Holy of Holies. Hindi din sa kasya dito, ang dami nila eh. So ang gagawin niya, lalabas po yung high priest doon sa outer court. Ang gagawin man ho ng high priest uli, ayan, gaganyan uli ho siya ng 7 beses, iikutan ho niya. Di ho ba? Yun ho, picture ng Calvary. Hello? Saan ba ho tumigis ang dugo ni Jesus? Di ba sa Calvary? Napakabaho ho nun, sabi ng Bible. Punong-puno ho yun ng mga kalansay. Amen? At ang gagawin nga ho ng high priest, miski mabaho, okay. Di ho ba pag nakaamoy lang kayo ng mabaho, di ba kaya alos masuka? Amen? So titiisin ho ng high priest po yun. Titiisin ho yun ng high priest, 7 beses ang iikot po doon sa bayan sa lipi ng Juda. Babasbasan po niya yung mga pinagpatayan ho ng hayop. Di ba? At yun ay picture po ng Calvary. Amen. At sa Calvary, tumigis ang dugo ng ating Panginoon. At ang gagawin po, di ba, tumigis ng 7 beses and final na pagtigis ng dugo ni Jesus doon sa Calvary. Kaya lahat ng mabaho ng ating kasalanan naandoon kay Jesus. Nakuha ninyo? Halimbawa, yung baho ko. Lord, yung aking mga kasalanan, okay, binasbasan ang ating high priest si Jesus Christ. Amen? Kaya ho, kinukuha ho noong incense, yung pabango, yung mabahong kasalanan natin doon. Hello? Yung mabahong kasalanan ng bayang Israel, okay, nagtitiis po yung high priest doon sa paho, sa dugo, sa mga internal organs po ng hayop. Nagkalat po yun doon. At imagine po niyo yung mga Levitang katulong ng high priest, punong-puno ng dugo yun dito. Okay? Amen? And 7 times, katapos po nabasbasan ng 7 beses, yung outer court, ibig sabihin, tatanggapin na ng Panginoon ang kanilang offering. Ito na ha, babalik ko sa doon. Pagbalik ko niyang ganyan, okay, papasok ko siya, pagpasok ko niya, okay, yung mabahong lugar, dito sa Holy of Holies, pinababango ng Panginoon. Yung ating mga kasalanang mabaho. Pumalakpak nga ho dito yung walang kasalanan. Okay? Lahat tayo mabaho. Di ba? At tayo lang ho ay pinatawad ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. At sa pagpapatawad sa atin ng banal na dugo, kaya lang tayo naging righteous. At yun nga ho, pagdating ho doon, 7 times uli ho din eh. Igaganyan-ganyan ho uli ho ng high priest. Kaya nga ho yung ating mabahong na nakakanasan, mahirap na nakakanasan, mapait na nakakanasan, mga problemang napakahirap nating pagtagumpayan. Okay, nagiging mabango. At yon sa pamamagitan, this is a picture of prayer. Hello. Yung mahirap, nagiging posible sa Panginoon. Outside, slaughterhouse, on the Day of Atonement, yan nga po. Lagi ho, dyan ho nagpapatay ng lahat ng offering. Amen. It is a picture of Calvary. Imagine the bad odor, the smell of the blood, the internal organ ng lahat ng hayop po. Imagine na lang ho ninyo. Kaya nga ho, ine-emphasize ko sa inyo na lahat ho tayo
ay hindi magtatagumpay sa buhay, kundi dahil sa Panginoon. Nagtatagumpay ho tayo at na-overcome natin. Okay, yung mahirap, nagiging maayos. Okay? So palakpakan natin ho ang Panginoon. Yung palakpak ko na tayo pinagpapala ng Panginoon. Okay, next slide. Kaya sabi ng Panginoon in Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. Naniniwala kayo doon? Sabi ng Panginoon, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in a human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Amen. Sabi ng Panginoon, sa lahat ng bagay, pag tayo mananalangin, magiging maganda ang katapusan. Kahapon nga, okay, tinawagan ng aking classmate. Sabi, classmate, dubalo ka naman ng ating parang, meron lang tayong pag-uusapan. Di pagpunta ko nga doon, ay, yung aking kaibigan, may sakit sa puso. Tapos po, sira ang bato. Akin ako kawawa, si best friend. Pakahirap na. Ay, minsan nagbibiro ang pangako yung mga classmate ko. Ay, baka yan si Oski, hindi na makakating na reunion niya. Hindi lang nasasaktan. Lagi, wag. Wag. Sabihin niya. Mahirap na nga pinagdadaanan ni Ray. Ay, lang yung mga lasinggero, kaya sabi ko, ay, wag naman. Kawawa. Ako nga may 500. Sabi ko, best friend, yun na itong 500. Miski pambili man lang ng gamot mo. Okay? So, pag tayo nanalangin, di ba? Pag tayo nagpe-pray. Amen. O, pag tayo nanalangin, yun pangit. Okay? Pag dinala sa Holy of Holies, nagiging mabango. Kasi yan, parang Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch. Medyo mababa lang ang boses ko kasi Okay? Yung daw wretch, yung sira-sira mong buhay. Amen. Yung word wretch, yun sira-sira, parang napanggang kotse, sira-sira. Amen. Ano ba sunod? Like wretch. Okay? I was once lost. Pasensya na kayo, Okay? But now I'm saved. Amen? Yun na yun. Nakukuha niya mga anak ng Panginoon. Amen? Alam nyo, kaya tayo meron ganito? Kaya tayo meron ganito, property. Ako nga, sabi ni Helen sa akin, sabi daw ni Ate Leon, ito naman hindi self-serving Hindi ito self-serving. Sabi daw ni Ate Leon, alam mo, kaya tayo meron ganito dahil sa kasipagan ni Pastor. Hindi ho self-serving yan. Ako'y patay kung patay ho. Ano yung mga anak ko ninyo, pinaglalaban ko. Pag may umaapi-apit yan Nung araw nga yun, nasimba dito medyo may babae. Pangalan nasimba yun sa kabila Si Beth. Si Lily Beth, tinutukso ng mga high school doon. Paglabas ho ng high school, tinutukso ng mga lalaki. Lagi, hoy! Bastos kayo Sira na nga isip niya, binababoy niyo pa. Amen. Kaya bunga ho ito. Bunga ito ng mga panalangin. Bunga ito, yung inyong mga negosyo, yung inyong mga profession. Yung inyong mga tinatangkilik sa buhay, yan galing lang kay Lord yan.
At yan ay bunga ng mga tao o mga kapatiran na nagtsatsaga. Kasi kino-cover natin lahat, Lord, yung mga negosyante, yung mga teachers, yung mga estudyante, makatapos, Lord, yung aming mga kapatiran na bago, yung aming vision, Panginoong Yesus. Lahat yan, 24/7 po yan. Habakasanda, bababakasanda ka, bababasanda ka, kanda, baba. Habakasanda. Kasi nga ako natutulog, habakasanda, babakasanda. Hanggang sa ako'y makatulog. Amen. Amen po. Kaya tayong lahat tayo, meron tayong lugar, pero nasa lugar ka na noon na hindi mo kayang takasan. At tayo'y makot ng isang sitwasyong ayaw mo na ang solusyon lamang ho ay prayer. Amen? Amen! Mga sa inyo, biktima kayo ng broken families. Matatakasan mo ba kayo? Hindi mo kayang takasan yun. Maring kayo ay merong magulang na irresponsable. Hindi mo kayang takasan yun. Hindi mo. Maring kayo ay may asawa na irresponsable. Hindi mo kayang takasan yun. Ay anong option? Prayer prevails. Tama ka ako? Prayer prevails. Yung aking take home. Prayer works. Prayer works. Even all else fails. Kaya lang yung problema ng bayan? Yung problema ng bayan, Pilipinas, nako. Miski ho si Pangulong Digong napakatapang, napakamacho. Hindi kakayanin ho ito. Ang magsosolve nito yung panalangin at saka ho yung paggalaw ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen po. Kaya mamaya nga si Miriam, tinawagan ako ng aking kapatid, anniversary na kanilang simbahan sa San Pablo. Kaya, kuya, padala mo nga din si Miriam, lalabigyan ko ng 5,000. Nabalitaan ko yung kanyang testimony. Kasi nga kay Justin Justin, samahan mo si Miriam. Si Pastor Dada, kausap ko yan lagi. Ay, ano ho, nag-prevail. Ano nag-works? Prayer. Panalangin. Amen? Yeah, may negosyo na ho ngayon yan. Kumain ho kayo doon sa kanyang negosyo doon, ho? Doon sa San Pedro. May advertisement pa. Oh. May negosyo ho doon, yung parang mga kain-kain. Okay? Kaya Miriam, mamaya mayroon ka daw love gift, 5,000. Ha? Hati tayo, ha? Hati tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang palakpak na malakas. Hallelujah! Kaya ho, sabi na Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. Ulit natin, He has made everything beautiful in its time. Pababanguhin ng Panginoon ang pangit nating sitwasyon sa buhay. Kaya nga okay, sabi ko, Lord, salamat. Dumating nga ako kahapon doon sa aming reunion. Sabi ko, Lord, salamat. Pagparada nga ako ng crosswind, ayos yun na bumabangyo. Parang kami, Lord, pinagpala. Parang ganun lang. Amen? Nakita ko nga yung aking mga classmate ho. Talagang kawawa kalagayan. Salamat sa Lord. Tayo nga, Lord, salamat. Nasa iyo kong pasensya. Salamat. Salamat, Lord. Nasa pasensya mo ako. Kung wala ako sa pasensya mo, ganinikin ang kalagayan ko. Dahop na dahop sa buhay. Salamat. Salamat. Amen. O kaya kayo,
in-encourage ko kayo. Okay. Prayer works, even all else fails. Okay, ito ho. Connect natin sa connect ko natin sa prayer for the lost. Okay. Ito yung na-share na ho at malimit mabanggit. Okay? Sa Ezekiel 37, sabi doon, the hand of the Lord was upon me, and He brought me out of the Spirit of the Lord and set me in the middle of the valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can this bone live? I said, Sovereign Lord, you alone know. Pakita mo yung bones. Yung picture ng bones. Ayan o. Ito ba ho, mabubuhay pa? Picture ho ito ng hopelessness. Picture ng death. Pero alam nyo, salita ng Diyos hindi nagkamali. Sabi ni Ezekiel, Ezekiel, sa palagay mo, mabubuhay pa yan. Kayong inyong anak, yung asawa, magulang, na talagang may problema kayo, o yung mga tao ho, na mahal nyo sa buhay, nakasama nyo sa pitri, kayang buhayin ho ng Panginoon yun. Ito ho, isang prophetic, at malimit kong masabi na sa pulpit ito, noong May 1948, ito pong mga kalansay na ito'y nabuhay. Nabuhay ho yan noong 1948. Lahat ho ng bansa sa buong mundo bumoto ng no para sa existence ng bayang Israel. Nagkaroon ho ng deadlock. Okay ho. Nagkaroon ho ng deadlock. Ang boto halimbawa ay 100 sa ayaw, 100 din sa gusto. Okay ho, at ng panahong yon, ang United Nations President ay isang Pilipino. Gilbert, sino yung Pilipinong yon? Oh. Si Carlos P. Romulo. Deadlock. Deadlock po. So napaka-imposible mabuhay uli ho yan. Sinunog ho yan ng mga Babylonian Empire. Pinagtulungan ho yan ng mga taong nakapalibit sa kanila. Sinunog, basta na lang inilibing sa isang lampak na patay. Pero ang salita ho ng Panginoon, hindi pwede magkamali. Sabi ng Panginoon, Ezekiel, hingahan mo! Tumawag ka ng hangin doon sa silangan. Tumawag ka ng hangin doon sa kanluran. Bigla ho nagtayuan ho yan. Nagkaroon ng tendons, ng balat, ng laman. Bumangon ho, pero walang buhay. Nakatayo lang. Nakatayo lang sila ho lahat. Sabi ng Panginoon kay Ezekiel, hingahan mo ulit. Lagyan mo. At tinawag niya ang Spirit of God. Niya. At yung Spirit of the Lord, nilagyan sila ng buhay. Amen? Ano ang connection? Palakpakan natin ang Panginoon. Ano ang connection sa ating P3? Ito ho, picture ng bulok. Mabaho. Kasabi ng Panginoon, Ezekiel, lakadan mo nga yung mga bungo. Pinalakadan sa kanya. Back and forth. Lakadan mo uli, Ezekiel. Lakadan mo uli. Para maramdaman. Sabi ni Ezekiel, Lord, ba't mo ako pinalalakad sa mga kalangsay na bungo? Sabi ng Panginoon, para magkaroon ka ng pasyon. Maramdaman mo yung mga taong mahal mo sa buhay ay wala pa sa akin, patay sila. Spiritually, patay sila. Amen. Lakadan mo uli, Ezekiel. Bumalik ka, lakadan mo uli. Nilakadan mo uli ni Ezekiel. Alam nyo, yung paglakad na yon, nilakadan mo ni Ezekiel. Para maramdaman ni Ezekiel yung habag niya sa bayang Israel. Alam nyo, kung wala tayong gagawin, hindi tayo magiging compassionate, hindi tayo magpipitri, hindi kayo sasama sa ginagawa ng simbahan.
Parang hinahayaan lang natin ang mga tao pumunta sa impyerno. Parang anak na pinabayaan mo lang sa drugs. Kaya ni-encourage ko po kayo. Ano ba naman ho yung isang oras, kalahating oras? Lord, dalangin ko po si tatay. Lord, si tatay. Dalangin ko po yung kaligtasan. Lord, si mami, dalangin ko po yung kaligtasan. Amen? Kati ninyo, noong 1948, kaya tayo bless. Bless ho tayo. Kasi gawa ni Carlos P. Romulo at gawa ni Manuel L. Quezon. Si Manuel L. Quezon po ang nagpatira dyan doon. Yung extension ng Quezon City. Ano man lugar yon? Yung humihiwalay sa Quezon City? Ha? Yung gusto magsarili doon sa kalugnog ng Quezon City. Doon po yung pinatira ni Manuel L. Quezon. Okay. Amen. Anong lugar yan? Pilinbes. Okay. Kaya mabubuhay ho. Mabubuhay. Maniwala ka. Amen. Oh. Kayo pinipitoy mo, mabubuhay ho. Mabubuhay ho. Kaya sabi ng Panginoon, He makes things beautiful in His time. He makes things beautiful in His time. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Salamat. Okay. Sa John, meron kasunod pa. Ayan. Wala na. Sa John. Lagyan mo na sa John. Okay, sa John. John, ito ha. Ito yung scene. Namit ho ni Jesus yung babae sa Samaritana. Yung babae sa Samaritana, tinanggap si Jesus. Kaya nga iniwan niya yung kanyang banga. At sabi niya, natakbo kay Misaya. Sabi ni nung babae sa Samaritana, iniwan niya yung kanyang pagkakayot ng buko, kumbaga. Okay. Nakatawa na naman si Eden. Okay. Iniwan niya yung kanyang pagkakayod ng buko. Kasi natakbuhan niya si Kristo. Okay. Ang iniwan dito, yung kanyang pag-iigib. Yung kanyang pagiging busy, ano ho. At tumakbo siya sa kanyang village. Sabi ko sa kanyang village, natakbuhan ko yung Misaya. Okay, at yung buong village po ay naniwala. Okay. May taong nag-share ng gospel kasi natakbuhan si Jesus. At pagkatapos po dito, meanwhile, ito yung katuksong, meanwhile, his disciple asked him, Rabbi, eat something. Kasi, nagtatravel ho sila. Kaya si Jesus uminom ng tubig doon sa balon. Pagkadating ng mga disipulo, pumunta ho sila sa Chowking. Umorder ho, take out. Something like that, ano. So, pag take out ho nila, nasa Chowking sila, Rabbi, teacher, Lord, kumain muna kayo, gutom na kayo. Okay? Meron po kaming dalang chicken. At ang pinili ho naming ketchup, spicy. Okay? Gutom, no? Spicy. Sumagot ang Panginoong Hesus, sabi niya, but He said to them, I have food to eat that you not know. Sabi niya doon kay, teka muna, may pagkain akong hindi nyo pa nakakain. Okay? So nagtanong ulit mga disciples, sabi niya, then his disciples said to each other, could someone have brought him food? Ano kaya? Baka may nagdala sa kanya ng Jollibee. Ayaw ng Chowking. Okay? Baka may nagdala ng Jollibee kay Lord. Sabi ng Panginoong Jesus, could someone have brought him food? Sabi ni Jesus, my food said is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Ang pagkain ko'y gawin ang kalooban ng Panginoon. Okay? So sabi niya, may pagkain ako na hindi nyo pa nakakain.
So sabi ng mga disipulo, baka kami nagdala sa kanya ng pagkain. Ang tugon naman ng Panginoon sa kanya, "My food," said Jesus, "is to do the will of Him who sent me. Don't you have saying, it's still 4 months until harvest. I tell you, open your eyes." So sabi ng Panginoon, sabi nyo, 4 na buwan pa bago mag-anihan ng trigo. Pero mga anak, Pedro, John, Thomas, tingnan nyo. Ha? Tingnan ninyo. Okay? Tingnan ninyo ang field. Open your eyes and look at that they are ripe for harvest. Okay? Hinog na. Okay? Hinog na ang kapaligiran. Sino mag-harvest niyan? Ano sabi ni Jesus? Dinivert niya sa harvest. Na ang kanyang pagkain ay hindi yung chowking. Na ang pagkain niya ho ay gawin yung kalooban ng Panginoon. Hello! At yung pagkain ng yon, hallelujah, dinivert po ni Jesus yung kanyang pakikipag-conversation sa disciple. Tingnan nyo yung field. Sabi nyo, 4 na buwan pa bago mag-ani. Pero sila'y hinog na. That is P3. Amen? Sino magdadala ng essential dyan? Sino magdadala ng ganyan sa kanila? Sino mananalangin para sa kanila? Sino ang mag-i-intercede dyan? Sino ang gagawa ng paraan para yan ay marating ng gospel? Ang sino ang may hawak ng sensor na ito na yung mga mababahong buhay ay pwedeng pabaguhin ng Panginoon? Ay di tayo. Ayan naman ninyo eh. Kaya nga nagsimula ako din. Nagsimula ako sa loob. Nagtatapos tayo ngayon. Tingnan nyo yung field. Yung patay, akin ang kinut din. Patay ang mga tao. Pero sila ay ripe for harvest. Amen? Oh. Tapos na po ako. Tapos na. Hinog na ho. Tukso nga natin. Others have done the hard work. Sabi dito, I send you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work and you have reaped the benefits of their labor. So sabi ni Jesus, ganito ibig sabihin nun yan. Halimbawa ho, si Kuya Randel, nag-P3 na imbitahan ho dito. Nagsalita ho si Francis, halimbawa, nag-preach siya ng salita ng Panginoon. Okay. Sabi niya, nahipo ng kanyang salita ng Panginoon yung taong inimbita ni Randel. So pareho may part yung dalawa. At ang sabi niya, and you have reaped the benefits of their labor. Kaya nga ho sa Panginoon talagang laging nagpapakumbaba. Laging mababa. Kaya may part po yung Bible study din At may bahagi ho yung nag-aakay ng kaluluwa. Pareho lang ang labor po nila. Alala? The disciple pa. Okay? Sino ho magsesensor sa mga tao? Sino mananalangin? Okay? Sino ang iikot ng 7 beses para yung mga tao at yung mga taong wala pa sa Panginoon? Sino po ang gagawa nito? Okay? Nung araw, nananalangin ho ako. Tore ni David, mga panalangin, Tore ni David, bahay ni Samson. Okay, ulit-ulit ho yan. Okay. Tore ni David, bahay ni Samson, bahay na kubo, bahay na ginto. Ang dami. Kasi pag mahal na araw, tinatawag ko kami ng lola ko. Okay. Talagang kami kinukurot pagka kami ho ay luluhod na ganyan. Kami, naku, ay bata pa naman.
Hindi ko naiintindihan. Ngayon lang ko naiintindihan ng prayer. Amen. So meron kayo napulot. Yung may napulot nga ho, at sasama sa P3, pumalakpak nga ho. Prayer works. Prayer works. Prayer works. Tandaan niyo. Prayer works. Even all fails.